So, good day everyone. So, yung final project po namin this semester sa ITSP 303 ay titled po na Agri-Assist. So, isa po itong agricultural support system na ginawa po para makatulong sa mga farmers sa pagmamanage ng kanilang farming activities. Dito sa Agri-Assist is meron pong dalawang system. Meron pong mobile at web-based platform po para mas accessible din, madaling gamitin para sa mga users. Next slide po. Bali dito naman po sa project introduction, Agri-Assist is a mobile and web-based agricultural support system designed to help farmers manage farming activities, monitor environmental conditions, and receive important agricultural updates. So dito is isa po siyang mobile at web-based system na ginawa para matulungan nga po yung mga farmers. Then nakakatulong din po yun sa pag-monitor ng environmental conditions katulad ng weather at rainfall. Then it provides weather forecasting, pest alert, market price monitoring, farming guides, and scheduling tools to support daily farm operation. Meron din po itong iba't ibang features. Katulad nga po ng weather forecasting, pest alert, market price monitoring. Then meron din naman pong admin dashboard, yung system kung saan pwede niya i-manage nung admin, yung farmers, mag-post ng announcement o kaya alerts, then mag-monitor ng agricultural data. Next slide po. Then para naman po sa project problem statement, farmers face challenges in accessing real-time agricultural information that affects crops production. Isa po ito sa pangunahing problem dun sa mga farmers, yung kakulungan sa pag-access ng real-time agricultural information. Dahil doon, naapektuhan yung mga crop production at minsan nahuhuli pa sila sa paggawa ng tamang desisyon para sa kanilang mga pananim. There is limited access to time weather updates, pest alerts, market price, and farming guides. Then, dahil limited nga po yung information na nakukuha nila, mas nagiging mahirap po yung pagmamanage sa mga farming activities. Next slide po. Para naman po sa project objectives to develop a real-time agricultural monitoring and management data assisting farmer in decision-making and activity planning. Bali yung pangunahing objective po is gumawa po ng real-time agricultural monitoring at makapag-manage po ng system na nakakatulong sa mga farmers sa pagpaplano po nila ng farming activities. Una na po dito is makapag-provide ng weather forecasting at environmental monitoring. Dito, malalaman agad ng farmer yung kondisyon ng panahon tsaka may iwasan yung mga possible crop damage. Then pangalawa naman is nagbibigay yung system ng pest alert tsaka emergency alert gamit yung real-time data para maagapan agad ng farmers yung mga possible problems doon sa kanilang mga pananim. Then pangatlo naman, offer updated market price monitoring for crops. Dito, nakakapagbigay ng updated market price yung crops para malaman ng mga farmers kung kailan pwedeng magandang ibenta yung kanilang mga product. Then pang-apat, nakakapag-provide ng farming guides para sa mga agricultural education. Then panlima, enable farmers to track crop growth, expenses, and farm schedules. Dito, tinutulungan din ng mga farmers na mga yung crop growth, expenses, at farm schedules para mas organized at mas efficient yung kanilang farm management. Then yung pang-anim is para naman sa admin side, kung saan nagbibigay yung system ng management tools para madaling ma-access ito. Next slide po. Para sa database integration, gumamit kami ng MySQL database para mag-store at mag-manage ng agricultural records, including na yung login attempts, market price record, farm calendar, farming guides, at crop monitoring data. Para naman sa machine learning features, yung system ay nag-include ng pest prediction processing based sa environmental at crop data. Sa input use, gumamit lang kami ng temperature, humidity, rainfall, weather condition, crop category, farm monitoring data. Sa prediction output naman, may low, moderate, at high risk. Model evaluation metrics naman ay may accuracy, precision, recall, F1 score. Para naman sa APIs and libraries na ginamit namin sa API, gumamit kami ng Weather API, Firebase Cloud Messaging or yung FCM. Sa mga libraries at frameworks naman, gumamit kami ng Python, Flask, Scikit-learn, Pandas, NumPy at JavaScript, HTML at CSS. Sa development process naman, yung development ay pinalo lang namin itong mga steps na to. Una, yung system design, define lang yung modules, user roles at yung UI flow. Pangalawa, yung database creation, nag-build lang ng MySQL tables para sa farmers at alerts, price at calendar guides. Para naman sa pangatlo, back-end development, Flask API, ML Logic, Authentication, Notification. Para sa pang-apat, front-end development. Dito, yung mobile interface at admin dashboard. Panglima, yung machine learning integration. Dito na namin ginamit yung pest risk prediction model. Pang-anim, yung testing and debugging. In-ensure dito yung functionality across features. At pang-pito, panghuli, yung deployment preparation. In-optimize yung code at configurations.
So, punta naman po tayo sa system demonstration. So, i-demonstrate po natin yung mobile app feature and yung prediction output. So, ito po yung aming AgriAssist. I-logout muna namin. Ay, note ko pala. Para makita po natin yung login. So, dito po naglalogin po tayo. So, try po natin mag-login. O, tagal ito. Then pagkatapos po ng login, may verification code po. Putik na yan. Kukunin ko lang yung verification code para makapasok. Solo po. 812 712. Ito po. Then enter natin po yung ping. Then po, pagkatapos po natin gawin yun, pupunta po tayo sa farm. Ipapakita ko lang po kung paano gumagana yung prediction. Una po, kailangan po natin maglagay muna dito ng mga crop. Kasi po ito po yung ipine-predict ng ating prediction po. Kasi pag wala pong crop, wala po siyang may pe-predict. Kailangan po muna natin mag-add. So ito po yung ating mga crop. At pagka kinalik po natin yung analysis, i-analyze niya po yung mga crop na meron po tayo. Yun po. Ang lumabas lang po ay palay. So, ibig sabihin po nito, yung mga ibang crop ay safe sila. At yung palay po dito ay mas makikita po natin na 85.3% po yung lumabas. Bali, ang may dataset lang po kami dito ay yung palay lang po. Kasi po nahirapan po kami maghanap nung mga ibang crop na merong mga dataset. So, bali, yung ibang mga crop dito ay gumamit lang po kami ng rule base. So, dito po, ito lang po yung sa prediction. Then, punta naman po tayo sa dashboard. So, ito naman po yung dashboard. So, bali po dun sa pinapagawa niyo po, gumamit po kami ng bar chart dito po sa aming dashboard instead na gumamit po kami sa mobile. So, dito po makikita po natin yung alert view. So, ito po makikita po natin dito yung mga kung ilang pong emergency alert meron tayo. Then sa recent market, makikita po natin lahat dito. Yung mga recent market price and sa activity summary po, ito po lahat ng mga data. So parang summary na po yan. Makikita na po agad natin kung anong nangyayari. So, balik po tayo sa PPT. So deployment process. Ito po yung deployment process kung paano po namin dineploy yung aming system. So una po ay gumamit po kami ng EC2 server, Python, may SQL dependency. Pangalawa, in-upload po namin ng backend, front-end environment files doon po sa EC2. Tapos, ang ginawa po namin pangatlo is configure my SQL user database and connection. So pinag-connect po namin yung MySQL doon sa EC2. Then pang-apat, configure system MD service for Unicorn and Cloudflare. And pang-lima, ay gumamit po kami, nag-add po kami ng 1GB swap memory kasi po hindi po gumagana yung aming system kasi nga po kulang po sa memory kaya kailangan po namin mag-add ng 1GB para po mag-run yung aming system sa EC2. So, sunod ay open necessary port 2280, 443, and 8000. So, para po mabuksan namin yung aming system, kailangan po namin gumamit ng ports. Pag ginamit po namin dyan yung 8000. And sunod ay host PWA, backend API, and admin dashboard. Tapos ito po yung aming deployment URLs. So ito po yung main app ng URL po namin. Ito pong HTTP part, ito pong nasa una. And yung PWA naman po, ito po yung aming pinaka mobile. And yung admin dashboard naman po ay ito po yung front-end admin index.html. So in conclusion, AgriAssist successfully provide an accessible agriculture monitoring system for farmers and administrator. It enhances decision making to real-time weather updates, best prediction, price monitoring, and farming guides. The system also improve farmer scheduling and financial tracking. So hanggang dito na lang po yung aming presentation. Thank you po.